Bandang huli ko na siya nakita eh. May kasabihan daw na pag tinignan mo ang lalaki at napipicture mo ang sarili mo sa kanya, in the future, yan daw ang makakatuloy mo. So, tinitignan ko siyang ganon. Kasi nga alam ko may feelings na siya sa akin. Sabi ko, Lord, bakit parang hindi ko siya ma-picture? Pero tinry mo naman din pala. Grabe. Tinitingnan din pala ako. Si God talaga actually ang mag-change ng perspective mo at ng paningin mo. Kasi yung proposal nyo, kakaiba eh. Nung nag-propose ka, hindi kayo mag-on nun. Hindi. Sa isang Bible study group nangyari. Birthday niya nun eh. Kinakausap ako nung pastor namin na, Oyo, siya yung lagi mong kasamang babae. Ano bang gusto mo mangyari? Sabi ko, hindi ko rin talaga alam. Lagi ko siya nakakasama, lagi ko siyang kausap, pero walang commitment. Walang commitment. Hindi ko siya kailangan ipakilala na girlfriend ko. That time, lost din ako eh. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko. Kasi 27 ka lang noon. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko pang gumawa ng mga pelikula. Kumbaga, dami ko pang gustong gawin. Isang araw nagising ako, malapit na mag-birthday niya nun. Parang may bumulong sa akin, propose ka na. Nung time na yon, nagpapagawa na ako ng engagement ring niya. So may engagement ring na, dala-dala ko nung small group, nung nag-Bible study kami. So ngayon, di nagsasalita na ako. Sabi ko, I want to honor you. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Pero kinakabahan ako. Sabi ko, sa mga times na na-offend kita, sabi ko, sorry. Pero may isang tanong lang ako, parang ganun. So lumod ako, nilabas ko yung sing-sing. Sabi ko, will you marry me? So lahat ng mga kaibigan namin nandun, tsaka yung mga pinsa ko, ito, umalis. Grabe, tumakbo sa likod. Natakot ako, kinabahan talaga ako. Nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, ano to? Bakit ganito? Hindi naman kami Ba't siya nagpa-propose? Sabi ko, God, this is urgent. Nakaload ka ba na? Nakaload pa rin ako. So nag-aantay ako. Seryoso, nanginginig ako noon. Sige, lakasan ng loob. Kinompose ko sa sarili ko, bumalik ako. Sabi ko, sige, yes. Pagbalik niya, gawagan siya, ano ba to? Ano ba to? Hindi mo pakali. Tapos yun na nga si Pastor Robert, naalala ko, sabi niya, teka, Tin, may tinatanong si Oyo eh, sagutin mo na muna para makatayo na to. Sige, sagot ko. O na nga, sige na, yes. Decisions in the past or talagang nagmatigas pa ako ng ulo. Hindi ito yung mapapangasawa ko. Hindi rin kami magkakaroon ng ganitong anak. Ano yung ganitong buhay? No regret, sabi ko. Thank you, God. Ano ba yung nakita mo kay Tin? Bakit siya naging wife material for you? Hindi siya showbiz. Si Oyo naman. To be honest, grabe ang nito, prinsipyo. Tsaka integrity. Sabi ko, God, ganito yung taong kailangan ko sa buhay. Yun talaga ang top sa list ko. Nung time na okay na ako, nung time na healed na ako dun sa past, sinabi ko, God, basta gusto ko lang, non-negotiable to ha. Sabi ko, number 1, ikaw. Susunod na yung iba. Kasi naman, pag number 1 si God sa buhay mo, lahat naman, it follows. Hindi man siguro naiintindihan ng mga tao, pero ang sama akong tao, sa totoo. Alam mo, kasi ang dami kong mga nasaktan. Doon ko na-realize na sobrang patient pala ng Panginoon sa akin. Daming times na pwede na akong mamatay nun eh. Alam mo ba yung ganung past niya? Aware ka doon? Alam ko yun. Alam niya eh. Alam ko. Okay lang, lahat naman tayo dumadaan sa ganun. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero it's how you bounce back. One thing na naniniwala ko is really God allows things to happen in your life so that matuto ka dun sa mga experiences mo. Mapit ka sa Kanya. Na makita mo na all the while pala, nandun lang siya sa tabi mo. Ako lang yung layo ng layo sa Kanya. Pero yung buong time na yun na nagloloko ako, naglalasing ako, nagdadrugs ako, nandun lang pala siya. Hindi niya ako pinababayaan. Ako lang yung laging lumalayo. Yung time na binili ko yung engagement ring ni Tin, yun na yung huling pera ko. Alam mo, sobra. Zero na. Sobra yun siya. Zero na. Sabi ko, bahala na. Naalala ko pa nga nun eh, tinatanong pa ako ni Daddy. Sabi niya, saan kayo titira? Sabi ko, magre-rent muna kami, Dad. Sabi niya, sigurado ka? Sabi niya, may pang-renta ka ba? Ginaganon pa ako. Pero ano naman, patawan away. So, nung nagsimula kayo, very challenging. Oo naman. Oo. Challenging talaga. Tsaka tulungan. Sino una nagsasorry? Wow. Hindi nga! Mas madalas siya na yung nag-sorry. May pride pa ako eh, pagka yung nag-aaway kami. Pagka may misunderstanding kami. So parang ako yung minsan nahihirapan na lumapit at mag-sorry. Kaya pag nagsusorry ako, tuwang-tuwa siya. Oo, grabe. Kasi bihira Big deal na... for the books yun. Oo eh, Si bihira Oyo yung... nag-sorry today. Yeah. Or kung mag-sorry man ako, matagal.
Kasi nandun yung pride, hindi. Ako yung tama. Hindi, ganito yung nangyari. Hindi. Alam mo yung... alam mo yung justify mo pa kasi. Pride ng lalaki. Pero ang marriage is a union of two forgivers. That's true. Tama yun. Kasi pag hindi mo na kaya magpatawad, di ba? Wala na. Tapos na yung relationship. What keeps you together for 11 years? Si God lang talaga eh. Kasi, Si God lang. alam mo, na-imagine ko yung buhay ko nga eh. Kung wala si God, wala eh. Malamang hindi na kami umabot ng 1 taon. Malamang nagloko na ako. Totoo. Malamang may anak na ako sa ibang babae. Si God lang talaga. Lord lang talaga. Kailangan siya yung sentro eh. Love is a decision naman talaga. It's really a decision. Tulad nung sinabi niya, di ba? It's a commitment. Ang sa akin kasi, I should not doubt God na ito yung taong binigay niya sa akin. It's like questioning Him eh, kung nagreklamo ako eh. So, Lord, kahit na ano pa yan, God, ikaw nang bahala sa Kanya. Basta ako, dediretso ako sa'yo.